Dito po ang ating mga bisita from Kayupay Elementary School. Gusto daw kamustahin yung mga counselors natin. Sige ba, okay lang. Papasalamat daw sila sa mga tumulong sa kanilang school. Mag-photo off na rin sila. Ito po. 1, 2, 3. Ito po. 1. Okay na po. Yung iba daw, wala pong love letter. Ito follow daw. Napolisan ko yung magandang hapon po sa ating lahat. May napolisan ko yung Council regular session for the month of June to order. Shall we dispense? It's been moved by Councilor Zadok, seconded by Councilor Bakay to dispense the said items to expedite our session today. Madam Secretary, kindly conduct the roll call. The presiding officer, Vice Mayor si Antonio Miguel Valverde. Yes, sir. The presiding officer po January, Councilor Apolonio Dibaca. Present. The majority floor leader, Councilor Sui Birano. Present. Councilor Caroline D. Sison. Councilor Michelle S. Segundera. Present. Councilor Joselito Opagtilera. Present. Councilor Berna Esderabago. Present. Councilor Probel Eranoy. Councilor Dalia M. De Leon. Councilor Alfred Felix E. De Castro. Ex officio members, Liga ng mga Barangay President Raul D. Bacay. And Panlunsod na Federasyon ng Sangguniang Kabataan President Lago D. Bernabe. 13 members of this August body responded to the poll, sir. 13 members respond to the call. I now certify the presence of quorum. Perfect attendance. Tingin out the official list. Approval of the agenda, Madam Secretary. Do we have an assigned business? We have 4 unassigned businesses, sir. We have resolution authorizing City Mayor Art Brian C. Celeste to execute a deed of donation in behalf of the city government of for a portion of parcel of rice land covered by cadastral lot number 360-E with an area of 15,383 square meters bounded on the east, northwest, and north by lot 361 on the north, northwest, and west by lot 418 and lot 448, on the southeast by lot 386 and lot 362, on the southwest, southeast by lot 363, on the west by lot 360-C road declared under tax declaration number 2018-22-01881, covered by transfer certificate title number 0272017002681, consisting of an area of 500 square meters, city, in favor of the National Bureau of Investigation, purposely for the construction of NBI Bentley. And now, for a resolution authorizing City Mayor Brian C. Celeste
to enter into a memorandum of agreement between the City Government of Alaminos, Pangasinan and the Department of Information and Communications Technology for the implementation of the technology empowerment for education, employment, entrepreneurship, entrepreneur and economic development or Tech for Ed program in the city. And number 3 is the request for a resolution approving the utilization of the calendar year 2017 and 2018 Local Disaster Risk Reduction Management Special Trust Fund and Investment Plan amounting to 17,957,872 pesos and 64 centavos for disaster projects and programs of the City of Alaminos, Pangasinan. And lastly is the request for resolution lifting the temporary suspension on the operation of passenger boats in the city. Madam Secretary, currently state, kailan ko lang natanggap yung mga unassigned business? Sir, yung pinakahuli po, yung number 4 is we just received this afternoon. Yung pong Tech for Ed, we received last June 19 at 3:10 in the afternoon. Yung request for date of donation, we received last also just June 19, 2020 at 2:03 in the afternoon. And yung request po for the utilization of the LDRRM Special Trust Fund, we received yesterday, June 22 at 5 o'clock in the afternoon. Okay. So, what is the pleasure of the body? Under the council. Inclusive of the 4 unassigned businesses, considering that the 3 unassigned businesses was certified as urgent by the chief local executive, as well as the unassigned business requesting for the temporary suspension of the operation of passenger boats in the city of Alaminos is in connection with item number 5 of today's agenda. With that, Mr. Chair, I move that these matters included and be approved by the following bodies of today's session. It has been moved by Councilor Castro. Any second? Second by Councilor Lapago, Councilor Ganoy, De Leon, Quezon, and Bakay for the approval of today's agenda. Any objection? Any more amendments? Hearing none, the said agenda is approved. Next item. Adoption of the Journal of Minutes of the Sangguniang Panunsod regular session held on June 16, 2020. Councilor. Mr. Presiding Officer, move for the adoption of the journal and minutes of the FP regular session held on June 16, 2020. It's been moved by Councilor Secretary, seconded by Councilor Season and Councilor Bernadette for the adoption of the journals and minutes of our session held on June 16, 2020. Any objection? Amendment, discussion, hearing none, the said journal and minutes are hereby adopted. Next item. Privilege question hour. We have the legislative inquiry on the subsidy allowance of daycare workers in the city of Alaminos, Pangasinan. Do we have a guest for this? Okay. So, Councilor Season, shall we, do you have a opening message or shall we acknowledge our guest right away? It has been moved by Councilor Season, seconded by Councilor Dot for the suspension of the rules to accommodate our workers, daycare workers in the city of Alaminos, Pangasinan. Madam Secretary? Our guest for this item is our Assistant City Government Department Head, Madam Elizabeth Rado from TS. Ma'am, welcome po.
representative of Madam Imelda Molina Ruiz, who is attending an meeting today. I am happy to inform, although not so happy, about the incentive or stipend for daycare workers na hindi po talaga sila nakakuha ng for the month of April at saka kahit nga po sila po ay inirekomenda na maging beneficiaryo ng SAP, yung Social Amelioration Program, kung saan sila ay nakatanggap ng 5,500. Although out of 39 po natin workers na pasa doon sa Social Amelioration Program ay hindi pasok sa criteria. Namely, sila po ay may asawang OFW, may asawang government employee or mga barangay officials. The rest po ay nakakuha po sila ng SAP program, which we are hoping na ibababa po anytime yung second tranche. Kasi out of the many provinces, the only one na qualify po for the second tranche ng SAP. So yun po ang update regarding sa hindi mo nila pagtanggap ng stipend, sir. Okay, Councilor Raul Bakay for federation. Meron ba tayong meron ba tayong memorandum o anumang sulat na galing sa na hindi sila qualified na makakuha ng subsidy ng city government kahit nakakuha sila ng kasi ibang pundo naman yung saka yung subsidy, ma'am, di ba? Meron bang tayong batas o memorandum na yung subsidy ng daycare na kasi actually, ma'am, na-brought out dito sa Sanggunian kasi maraming mga kapitanes na pumunta sa office na sinasabi nga nila na hindi na ibigay yung subsidy ng mga daycare teacher ng barangay. Yung mga daycare teacher ng barangay, ma'am, almost araw-araw sila nakasama namin na naging sa barangay po namin. Kaya tinatanong ko, ma'am, ini-inquire ko kung mayroon bang batas na sinasabi na kung nakakuha na sila ng SAP na National Fund, hindi na sila makakuha ng subsidy nila na galing sa SUD. Wala pong sulat or any batas, but ayon sa instruction sa aking Madam Luis, dahil nga po yung, by the way, dalawa po yung pinagagalingan ng stipend or honorarium ng ating mga daycare workers from the ating pong LGU and doon po sa kanilang mga barangay. At yun po ay base sa kanilang sariling pondo, may mas mataas, may more than 10,000. Ang poblasyon in particular ay 10,000 above. Sila po yung isa sa mga hindi nakakuha. The rest po ay nakakuha na. So, balik po tayo doon sa inyong sagot, wala pong batas. However, doon po, naging option lang po na yung mga na i-refer sila for SAP dahil nga po mas malaki yun. At saka, yun naman pong stipend dito sa LGU, it only serves as a parang pandagdag or augmentation doon sa barangay stipend. Hindi pa po nagiging ordinansa yun na sila ay ang CS or ang LGU ay obligadong magbigay ng counterpart. Based lamang po sa kanilang performance. Yes. Ibig sabihin, si Ma'am Ruiz ang nagsasabi na hindi pwedeng bigyan ng mga daycare teacher na kahit nagtatrabaho na araw-araw sa barangay namin, ma'am. Si Ma'am Ruiz po ba ang nagdidikta na hindi pwedeng pasahuran ng mga daycare teacher, ma'am? Na-qualified naman sila makakuha ng subsidy kasi nandiyan sila kasama namin sa barangay, ma'am, na nagtatrabaho during lockdown. Yes, sir. Sana pero doon kasi sa stipend nila, sir, naka-state doon na nasa daycare center sila. So, hindi po doon sa barangay hall. Perform parang no work, no pay po.
Di ma'am, kasi mayroong binaba ng nasyonal na, di ba, ang ginawa natin, skeletal posts. Yung mga iba hindi papasok, pero may sahod. Siyempre kasama na rin sila ma'am na sa, kasi actually, barangay food, magkano yung sahod ng barangay food ma'am? 2,500. Hindi hintay lang yung 3,000 na subsidy para may dagdag lang naman sa hindi natin sana tignan yung may bigay ng nasyonal. Hindi na natin tignan yung ibibigay ng nasyonal. Kung mayroon naman tayong ibibigay na yung subsidy, ma'am, pandagdag lang naman yun. Hindi naman yung nasyonal yung kukil. Makakuha sila ng SAP, ma'am. Hindi na natin ibigay yung subsidy na qualified naman kasi tumutulong naman sila sa barangay namin. Kasama po namin. Actually, sinasabi ko lang ito ma'am kasi tayo na, nasa gobyerno tayo, nandito sa City Hall. Alam natin lahat dito, nakakuha tayo ng mga SRT natin. Sila nagkatrabaho sa barangay hall ma'am. Kasama namin yung subsidy lang, hindi may bigay ma'am. In a way, siguro magandang pagkakataon din po ito siguro na lagyan mo natin ng ordinansa para wala na pong question or whatever, nasa discretion din ng supervisor or i-attest ba niya kung nag-perform yung isang tao or isang vacant worker. Let's make a good thing out of this siguro na situation. Ilagay sa ordinance siguro sa yung nakikita ko na Ma'am, sa ngayon ba, anong budget po kinukuha sa financial assistance ba? hindi po sir, sa SPF, at SEF? Special Education Fund. Anong kinukuha? Opo. So all teachers get a specific amount. Iba-iba po per Iba-iba po barangay. sir. Depende po sa kanilang performance at sa Daycare kanilang o daycare? daycare workers po. Depende po sa kanilang performance at saka sa accreditation level po nila. Okay. And then, in practice, lahat ba nabibigyan every month o hindi? Yes sir. Nabibigyan every month? Regardless po kung sila po ay baguhan Okay. at under performance po po sila. Okay. So, dinidiscuss with Bang Ruiz at saka What is the range of the amount? starting po ng 1,000 pataas sir. Depende po. Years 1 to 3,000? Years of service, educational Weekly. attainment. Maganda yung suggestion. We can pwede tayo limitation, before consular season muna. But yun nga, no, I guess, as of the moment, nasa discretion ni implementing officer. Siguro, pakalat natin na gusto natin bumigyan sila ng lahat. Yun sa amin. No? So, maganda yung suggestion ng DEF, no, na we can do an ordinance or resolution na, or an internal dialogue na lang, nabigyan na sana yung since anim lang naman. Councilor De Castro? Ang nagbigay naman, hindi sila bigyan ng allowance nila because they were given preference dun sa SAP. Yes sir. Kung ibibigay ba yung allowance nila, madi-disqualify ba sila dun sa SAP? Because ang dami kong narinig noon, may mga nakilala rin na nagbalik ng yung allowance sa 5,000 because they were either consultant or at least they have in any way a connection or affiliation sa city sa in a sense employment. Diba? Although itong mga daycare workers, I do not know if they are employed. Technically, are they employed with the city? Hindi po sir. Ang appointment po nila ay ini-issue ng barangay captain. Yung barangay captain? Yes sir.
So yung appointment pa nila by the barangay captain, will that be a bar or a disqualification sa pagtanggap nila ng social media waiver? No, sir. Very specific yung guidelines ng ILG. Only elected office barangay officials cannot qualify for SAP. Other, maliban ang daycare, DHW at saka CDO. So, Qualified po. qualified sila. Yes, sir. Like, gusto ko lang kasi i-clarify, sabi niyo, they would give us preference. No? Tanong ko lang, ang nangyari, lahat nabigyan ng SAP except 6. Tama ko ba? Yes, sir. Pero for the stipend, walang nakakula lahat. Walang nabigyan. Sinuspend po yung pagbigay ng stipend, sir. That's what no work, no Yeah. pay. Madam Luis, ma'am. Pero kapag ginuyo yan, hindi naman wala namang problema, hindi naman fixed win na buwa, hindi naman kasi para sa kanila talaga yun. But, so, anong proposal natin? Parang bigyan din ng stipend lahat o yung aning lang? Ibigay lahat, ma'am, ay ibigay lahat kasi para sa kanila talaga yun. Kasi 3,000, may 3,000, may 2,000, may 1,000. So, siguro if it is coming from the SEF, doon natin i-address kay Mayor. Saka sa division office. Kasi, if I am correct, siya lang naman mag-implement. Kung approved ba yun ng SEF committee, where Councilor Apple Macay is part of. Na-discuss niyo ba yan, ma'am? So, kung approve yun ng SEF committee, school board, sorry. Approve yun ng school board, i-implement lang rin yung Amerika. Wala ba kayong resolution regarding that? Parang regarding yung mga stipend pay ng mga sa SEF. So that is your suggestion, ma'am. We create an ordinance or we tap the school board for that kasi doon galing yung content. Yes, sir. Siguro, sir, mas maganda kasi yun yung priority, sir, na meron bang basis o legal basis. Kasi na wala pa po kasi in place. Although we base sa mga guidelines ng work and work, okay, performance-based yung kanilang incentives. Lower no pay performance pay. So do we have a criteria? Na parang number of days present, quality of work, meron ba? Yes, sir. Okay. Can we have a copy of yung criteria para we can also assess? Yes, sir. Councilor Applebahay, Kasi pinag-uusapan naman dito amin na weekend work. Pinag-uusapan is 8 day only. lahat daw po tayo. Anin lang yung hindi nakakuha ng SAP. Ano din nila ako, pero hindi sila sumakot lahat ng Tatlong buwan, dalawang buwan. Dalawang buwan na hindi sila sumama. Hindi na ibigay yung subsidy. So, ang pinag-uusapan dito, mga magkano. Hindi pa rin kasi May 3,000 times times 1,000. per month. Yung monthly stipend nila umaabot ng 120 something po. Kasi kung sa special education fund, Yan. nandun na ang pera eh. Nandun nga, nandun nga. Bakit yung approval lang siya na ang kakailangan nito? So, kung walang basis, bakit ilainin ko yan? Wala silang basis. Hindi ko- Dapat sana, dahil April, ano yun naman yun? COVID time, pandemic time. So, dapat sana, may situation na yun naman. Kung sila umaabot doon sa average talaga ng sakot ng isang government officials para hindi tumanggap ng sakot. So, sana kinonsider ko yun. Sige, let's bring it up to the school board. Para, okay, sige lang. Ma'am, yung under this part of the school board, ma'am. Yes. Ano sa akin? Any other questions? Yun na gawin natin. Actually, lima lang daw lalabas na yung naibibigay yung pera ng mga ticket sa subsidy nila. Yun ang pagkatapos sa Kasi ang
po ay performance-based yun. Kaya po, wala po pasok ang April and May. Kaya remove po yun. Although, na-refer naman po sila sa SAP program. Pero, nandun sila sa barangay, kung may activity ng DSWD, Nakita rin namin sir kasi nandun din po kami. yun nga, ma'am. Kaya hindi po man lang namin kasi dapat para sa kanila talaga yan, ma'am. Lahat naman ng empleyado ng kahit job order, kahit hindi sila pumasok nung Meron. time, pinisabi sila eh. Bakit sila na tumatanggap lang ng napaka-rating sila? I guess, depende kasi guidelines nga as mentioned by Ma'am Beth. So, hindi naman, it's beyond her control already. So, yun lang, siguro we do a dialogue with our city mayor or direct sa kay Panginoon Luis regarding kung pwede i-consider na ninyo. City mayor, especially the school board, kung sa school board na nagagawa. So, I guess, siyempre, dalawang sides yan, no? May nasa ground, talaga nakikita natin. Meron nasa office na, siyempre, limited din po yung budgeting natin. So, we need to balance yung kailangan. Sige, last statement, Councilor. Yeah. So yung mga, ang basis ng allowance ng daycare workers ay performance-based. Yes, sir. Yung subsidy po na nagagaling sa LGU, sir. So, the basis para magbibigay kayo ng allowance nila is performance-based Yes. ng isang daycare worker. Ano ang work description ng daycare worker? I think dito yung office also has a point. Kasi wala nang pasok. Pero siguro, considering that the appointment is coming from the barangay captain, it would be best siguro that your office, as well as the, if the led by the barangay captain, the NBP, Kasi kung performance based, depende yan kung ano yung work description ngayon ng daycare worker. Because if they did not perform their work description, then how can you rate their performance? Yun din nga po yung parang naging justification ni Ma'am Ruby. Yes, that will now be the bar Nila daw nakita doon sa daycare. for you to release yung allowance nila. Kasi otherwise, pwede kayo pasuhan din dyan ng corporate corruption. What I'm saying now is, kailangan may justify nyo ngayon kung ibibigay nyo yung allowance. Diba? It should be hand in hand with the barangay captain who is appointing authority on that. Diba? May point kasi. Balance siyempre, totoo Kawawa rin naman. yung opisina nyo pag nirelease nyo na request nyo kayo na. So, you have also to deal with COA. Kung makaya ng COA. Diba? Yes. So, maybe you let's, will audit your funds. yun lang ma'am, pabigyan na lang kami ng siguro yung criteria para mapag-aralan namin ni Councilor Laguna kung ano pwede gawin. Actually, yung sinasabi ni Ma'am Bin na performance. Actually, doon Ma'am Ruiz, pumapasok doon sa DTR na pinipirman namin kung pumapasok yung legal well o hindi. Doon na rin sa paper. Paper pa kami sa baba, paper rin si Ma'am Ruiz. Kasi yun ito kasi alam ko. Doon na sa bumabase doon sa subsidy. Nagbigay kami ng honorarium. I guess, kahit tama si Councilor Aplicaso, dalawa parang nagkaroon tayo ng pandemic, so nagtrabaho pa rin sila, though hindi na talaga face-to-face, pero umikot pa rin sila sa kanilang mga constituents. There can be consideration, but I also understand na sa office, may mga guidelines lang kasi that you follow. Siguro, lang, kulit-kulit lang naman ng criteria para we can study it further kung pwede. Yes. Pero based on your knowledge, this stipend is usapan po ito ng school board or galing po sa national or paano po history nito? Dito po sa office.
Sa Sa office lang. yeah, opo. Pero from our local chief executive ba, parang, o magbigay tayo ng stipend, di ba? Parang dito lang po sa As office lang. Sige ma'am, we'll look into it muna para ma-plan share yung mga detalye. Pwede na lang po kami copy na. Okay, thank you very much, Ma'am Del, Elizabeth Delok. So, let's discuss later kung ano siguro yung action natin doon. We proceed to our proposed resolutions under the suspension of the rules. Madam Secretary, kindly acknowledge our guests for item number 1 or ano ba? Oh, item number 1. So wala pa sa item number 1, we proceed to Number 2 is the resolution regarding MOA with PIC. do you have a guest? Wala pa. Meron na sir. Sir Gilbert Rabadon and our city nutritionist Madam Marina Francisco. Okay, ma'am, sir, welcome po. Author, Food and Nutrition Research Institute represented by Sir Capanzana for the adoption, utilization, production, and commercialization of the iron fortified rice. Ma'am, you have the floor. Ma'am, can you give us a brief background regarding this project? Good afternoon po sa lahat. So, technology licensing agreement. This is pertaining po sa blending machine na ni-award ng DOST and FNRI to the city of Alaminos last December 2018. After po yan po yung product nung September 2018 doing DOST Caravan. So, it is purposely po for the production of iron fortified rice na in accordance po to the Republic Act 8976 or the National Food Fortification Law na dapat na mai-implement sa buong Pilipinas po. So after which po, dahil po yung very important po, ever since po sa mga supplemental feedings natin, gumagamit po tayo ng mga iron fortified rice through purchase from the NFA and Nutridents. So, with this blending machine of the iron fortified rice, ito po ay malaking tulong with regards to mga susunod na mga programs on food assistance to address po yung micronutrient deficiency on iron deficiency anemia. Most especially po sa mga pregnant, lactating, and our school children. Naman po natin na yan po yung isa po yan sa mga micronutrient deficiencies or hidden hunger po sa mga kabataan on the first 1,000 days na kung saan nakaka-experience po sila ng kung hindi po healthy yung mga red blood cells na dumadaloy sa katawan ng isang tao na dadala ng oxygen sa lahat ng parts ng katawan ng isang tao. Nandiyan na po yung failure o kaya yung pamumutla. And of course, it directly affects the individual. And sa mga pregnant naman, of course, nandun po yung endangered po yung pregnancy ng isang ina, magiging weak siya or insufficient yung mga sustansyang kinakailangan ng kanyang katawan, ganun din sa kanyang anak na sa kanyang sinapupunan. Always remember po, first 1,000 days ni baby po, from pregnancy to 2 years old, very important. So, optimum nutrition po yung kinakailangan binibigay natin. So, with the presence of this blending machine that was awarded, and initially po may MOA when it was awarded to the city, signed by the Pangasinan Science Technology Center, and together with our city mayor, awarded technology licensing agreement. Ito po ay yung technology transfer. Dahil MNRI and DOST were the ones who manufactured and made the of this equipment. So, ito po ay magkakaroon po ng technology licensing agreement between FNRI, DOST, and the local government of Alaminos for the operation po ng
bago po natin tuluyang dapat license tayo na gumamit ng kanilang technology. Actually, this is for free po. Free na binigay ng DOST and FNRI to the City of Alabama. I-blender po yung binigay? Malaking machine, sir. Ah. Which involves po iron 45 premix fortificant, Oh, okay. 1 kilo of which you can blend it to 4 kabans of rice. So, tinatarget po namin, we had ST, so my on Monday or Tuesday, they will be coming over to fully think po yung mga production operators. Actually po, yung blending machine is under the supervision and custody of the City Agriculture Office. So they will be the ones responsible in the monitoring, maintenance, and looking over the quality of the produce po. Okay, ma'am. So, to summarize, meron pong makinang binigay. Yes, sir. Tapos, with that, yung bigas na produce natin, mahahaluan natin ng iron. Iron 45 And premise. then yung po natin sa Yes, and that is the main purpose of which. Instead of buying, we will be producing the iron 45 rice. Okay. Pwede rin po eventually, kung maganda na po yung takbo ng Saan production, po nakalagay yung ating makina? nasa tangka, Asa? Demo farm. that model mo farm, sir. Okay. One. Okay. So, do you know its worth? Worth? Ang alam ko po sa mga ganyan, yung technology transfer pa lang millions po. Okay. So, ito-transfer po yun sa atin para ma-train yung ating mga staff sa Technodemo and agriculture to produce this iron 45. Yes, sir. Para license tayo gumamit ng technology transfer po yun. Kaya, meron kayo draft ng MOA, ma'am? Yung initial MOA, yes, sir. With the Sir, I mean, for the responsibilities of the LGU. Actually po, sir, yung when they received the blending machine, there was a MOA. So, on the donate na. responsibilities of Nandiyan the na. parties. Okay. But then, sir, for the technology licensing agreement, another agreement wherein ito po, resolution na gagawin, dito po, magkakaroon po ng clear-cut guidelines kung ano talaga yung mga kung paano po yung monitoring and the production of iron fortified rice. Kasi ang technology transfer po ng DOST and of such equipment, hindi po basta-basta, hindi po pwedeng, kung hindi ka license o nag-agreement po, hindi po pwedeng i-transfer ng kahit kanino. Kaya, ito po kinakailangan ko po para maging full operational yung machine na gagawin. Any questions on the body counter season? Opo. I added beneficiaries of the iron fortified rice. At saka yung gagawa mo opo. Ang ititrain ko ng DOST and FNRI from the City Agriculture Office. Then yung target beneficiaries ng iron fortified rice, of course, sa populace po, priority po yung mga mga buntis, mga nagpapasuso, tapos mga 0 to 23 months na mga bata. First 1,000 days po ni baby, very important. Kasi yun po yung golden window of opportunity ng isang bata. At yun po talaga yung, with the theme po ngayon ng Nutrition Month for July, Batang Pinoy, Sana Tol, Iwas Stunting, Sama On. Yan po. Any other question? Last question, Councilor Doc? Yes, sir. Ilan ang capacity nito, ma'am? Ano po, yung blending machine is for 1 kilo of fortificant, yung iron fortificant po, to 4 kabans of rice. Yun po yung Production. program of July Nutrition Month, we will be needing 40 kabans of iron fortified rice. So, akan sahid po nung maggagawa po ng mga programs, pag-initiate ng mga programs on
mga feeding programs or supplemental feeding sa our daycares, mga for pregnant women or sa mga schools, yung mga school-based feeding programs, para po sigurado in accordance with the Food Fortification Law ng 89 Republic Act 8976 na kailangan na, alam ko po, meron na po tayo dito, pero siguro i-re-strengthen na lang po in with this program. So, yun po, in accordance po sa need. Pero ang mag-operate po ay yung mga trained ng FNRI. Wala na pong iba. For the homogeneity of the, para sure na po yung mixture. Kahit po, kasi na, Kung sabihin, nandun yung makina, nandun yung technology sa atin, sa Lara. Alam mo, yung government Yes, sir. yung pamix ng bigas niya. eventually nga po, pwedeng outside. Yes. Even social or commercial. Yes, sir. May bayad na yun. I-quantify na lang po ng... Pwede, nasa agreement po nila yun. Pwede pong, kunwari, Burgos. They will be needing, sample po, Burgos will be needing iron fortified rice for their food assistance. So, pwede po silang makikoordinate with the city of Alaminos accordingly with how much is the price per kaban. Depende po sa City Agriculture Office with computation of all the operations and everything. Manual yung labor, yung ganyan. Sila po yung gagawa ng ano. Okay? Any other follow-up question, Councilor? Paano kung walang gustong magpa-fortify? Hindi naman sa ako na, pero posible na. Yes. Madadala yung bigas ko doon para ipa-fortify ko tapos kayo. Pwede naman nila. I think so. Hindi kaya pwedeng i-stack lang yung makina. Ay, hindi po sir. Kasi with the Philippine Plan of Action for Nutrition, nationally po, yun po talaga yung tinitignan talaga na sana lahat ng mga, lalo na po yung mga kabataan, from the pregnancy, habang nagpupukis yung ina, hanggang lumasabas yung bata, hanggang sa 2 years old siya, dahil nandun po yung rapid growth and development ng lahat ng organs ng bata, lalo na po yung utak, po yung kaya nga po may national law. Kaya hindi, I don't believe po kung alam po ng pangbayan kasi I work with other municipal nutrition health officers. Ganun din po, instead na bibili pa kami sa NFA o sa Nutridents na at 65 pesos per kilo, ganun compute ang sir, talaga nga with our blending machine, talaga nga mas mababa. O, it will be much more advantageous on our part. Okay. Last question, Councilor Ramay. Ma'am, yung gusto ko lang po kung sabi nyo imimix yung ano, yung 45 dun sa pagkakot na bigas. Certificate. Oo. Yung nakakagalian po natin, siyempre pag magsasaing ka, hahaluan mo ng tubig tapos tatanggalin mo yung tubig hanggang sa lubinaw po yung bigas po, no? Yes, sir. Hindi kaya matanggal din yung nilagay nila. Okay. Very good question. With the technology po na nagawa na ng Science, Food and Nutrition Research Institute, it was already considered po yung washing, yung matatanggal po during the washing, na up to the maluto, matatanggal kapag hinugasan na wala na yung ibang iron, ano. Pero, mariretain pa po yung required iron requirement ng isang individual. Na-consider na po yun. Nasa research na po, nandoon na po lahat yun. Naka-establish na po. Kaya yun na nga po, yung 1 kilong premix iron fortificant is good enough for the 4 kabans of rice na kahit mahugasan, doon pa po rin po yung required iron requirement ng isang tao. Okay. Okay. Hindi po bigas, ma'am. Bigas din po yun. Internal po yun, kernel. Okay, with that, siguro ma'am, pag gawa po yung magpapalagay yung ibang bayan dito, yung pagbayad nila sa atin, baka isabihin nyo po in advance kasi kailangan po ng ordinance to. Yes, sir. Sisingilin natin siya. Yes, sir.
So, with that, wala na pala And the MOA will be made by the Okay. NRI. Yes, no, yes, for the Okay. With that, thank you very much, Thank you very Madam much po. Virgie Francisco. Sir, may sabihin kayo? May gusto kayo sabihin? Nasabi na lahat ni Ma'am Virgie. For next item, thank you, Ma'am Virgie. For next item, For item number 3 regarding the MOA with Agency of Health Travel and Services, we have Dr. Dana Ramudos, our officer in charge of the CFO. okay, in her absence, maybe call on Dr. Maylene Manalastas. Ikaw na, Dr. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po ay related po sa ating COVID-19. Nag-signify po ng intention ang Garden of Eden for in partnership with the LGU po. Especially po sa cremation service po nila ng mga COVID-related deaths. Wherein sa Alamino po na po tayong crematorium na available. Yung agreement po ay kagaya din po nung binigay ninyong authorization kay Mayor last time for the local funeral home dito po sa Alaminos. Yun lang po kasi ang Garden of Eden po is located at Palasyo, Pangasinan. Kaya kailangan po natin ang panibagong authorization. So, as of the moment, ma'am, ano ba yung ano sa atin, nag-service? At the moment po, since hindi naman po tayo nagkaroon pa ng death ng COVID dito, R1MC usually, ang kapartner po nila is Eternal Garden. Yes. There's a garden. So, any questions from our research team? So, Councilor Doc. Kung wala ba tayong resolution ng ito, hindi tayo pwedeng mag-process sa kanila. Mas maganda siguro pag may LGU nila sa Palasyaw is alam nyo na po. Kaya meron din sila, kasi kasama po ito sa ATF po na memorandum na pag may partnership po in handling po COVID-related deaths or cases. Pero may ano ba, may declaratory sila. So, any questions regarding this? So, regarding COVID, general question. So, siguro, wala namang problema ito, no? So, we proceed to your direction na, HR. Okay, okay. So, we proceed to, shall we tackle? CDR? So, Councilor, Ma'am Maylene, Madam Secretary, or since Ma'am Maylene is already here, would you read unassigned business number 3? Request for resolution moving the utilization of the other utility related local disaster risk reduction and special trust fund and investment fund amounting to 17,957,872 and pesos and 64 centavos for disaster projects and programs of the city of Alaminos, Pangasinan. Hindi na ma-brief description mo kung anong saan galing, saka ano bang Ito po yung before COVID operation. Ito po yung na-approve na po ng body meron na po itong approval pero since na reallocate po yung budget na special trust fund po natin for COVID related expenses, medyo ito po naiwan. So this time po, since nakita po din ng accounting, tapos yung iba po kasi dito, ongoing na po yung project. At saka ongoing na po kaya, may allocation pa naman po natira, hindi naman po na-exhaust yung special trust fund sa COVID. Kaya, ito po, pinapagawan po ulit namin na approval ninyo para na po dito yung project natin
Vice Chairman. So, nakapag-abot na rin, kung tayo sa PEB, di ba? So, dahil na-spend na, tapos may natira, iba yung i-reallocate. Ano babalik ulit? Kailangan lang daw pong gawan ng contribution po. Sabi po ng accounting tsaka ni Ma'am. Wala, ako kasi special trust fund, nilagay natin sa COVID, tapos ngayon babalik natin pa. Any questions? Councilor Olgame. Diba, dito yung may mga ibibigay sa mga barangay. Yes po, nandyan po yung iba. Na marami to, nung nag-meeting tayo ng buwan, mayroon dito, hindi pa naibigay. Nasa process pa po, for delivery pa po. Yung iba na-deliver na po yung mga sirens ninyo. Yung sirens lang doon Opo, opo. ay deliver mo, kaya nagtatanga ka pa, parang copy-paste nung last. Ayan natin po yun kasi yung supposed to be na unang na-approve ninyo. Parang ang alam ko, in-approve natin yan, tapos nung na-COVID, nilipat natin lahat sa COVID. Tapos ngayon, na-realize niya ng accounting na may tira, so babalik ulit doon sa original. Tama ba? So, discuss na natin mamaya. Any other questions? So, yung mga sa barangay po, ibibigay na lang sa barangay once natapos. So, especially tag-ulan na. So, kailangan natin ng mga flood-related equipment. Any questions? Kung wala na, ma'am, could you spare maybe a few minutes to give maybe updates regarding COVID? 5 minutes na. Ano mga nangyayari? Since dito na rin po, ano? May, kung, especially po sa balik probinsya po natin, nag-decide po tayo, ang ating mahal na mayor po na extend pa po yung ating service sa kanila until the last Saturday of this month. And good thing po na naka-purchase po tayo ng rapid test kits at lahat po kasi ng dumarating na inuwi po natin na rapid test po natin. And one good news po, nasign na po yung memorandum of agreement natin with the Philippine Red Cross last week. Inantay na lang po natin lumabas po yung payment po, yung 5 million. And within this week, hopefully po lumabas. Until Friday po, mag-orientation na po CHO natin, CH officers, and yung mga medtechs, kasama po yung ibang members ng crisis management team. And after that po, umpisa na po tayo sa testing po ng PCR, yung swabbing po. And we propose po na unahin po natin kasi medyo na naman na po natin yung mga frontliners natin dun sa PCR ng province. Unahin po natin, good news ang ating mga BHERTs, yung mga barangay officials natin. Mandatory po yon at mandatory din po natin lahat ng empleyado po ng city. Alam niyo. Good news po, no? Kasama po ang sanggunian, siyempre. Councilor Daloy? Ang matanong ko lang po yung vice provincia po. Ano po yung permit na kakailanganin kung sakaling uuwi yung isang tao doon sa galing ng Quezon City na may sasakyan? Ano pong hindi niyang dalhin na para makalabas sa mga checkpoint po? Pag locally stranded individuals po, yung pa rin pong medical certificate, barangay clearance, at saka yung PNP Travel Authority. Pag upper po, yung tinatawag natin authorized persons outside residence, sabi po nila, Travel Authority din, pero usually hindi na sila masyadong nalihikit. Lalo sa mga MCP, ID na lang po ang hinahanap nila. Kung sa mga GCQ areas naman po, naghanap pa rin po sila ng certificate of employment, mga medical certificate. Pero mas maganda po, we advise, mag-secure po ng medical certificate kasi yun po yung unang hinahanap po. Any other questions? Councilor Secretary and Councilor Abdullah. Hi ma'am, ginaganon po. Ma'am, maraming nagtatanong, yung pag-travel po to the nearby towns, ano po yung mga requirements? At saka kung papunta mo Manila using a private car, as a private resident, ano po ang kailangan din o According to the PNP po, pag
kailangan ng travel authority. Pero from pag outside the province po ang travel, kailangan pa rin po ng local travel authority signed by the local PNP. Pag within Manila po kasi region to region na po yun, yun po yung medical certificate, saka may mga provinces kasi ma-check po, iba-iba po rin ang pinapatupad nila. Kaya mas maganda po kung mag-travel kayo, yung essential pa rin po. Saka yung kompleto pa rin po kayo ng dalang dokumento. Sinabi niyo po for business purpose, dapat magdala na lang po kayo ng business permit nyo. Ganun pa rin sa dati para sigurado na. Councilor Abdullahi. Maraming nagtatanong kung puso ng mga OFW natin. Since ang programa natin ay sinusundo sila sa Ordaneta. So from Ordaneta, from Manila to Ordaneta, sino maghahatid sa kanila? From Manila to Ordaneta. May sarili po kasi programa ang mga OFWs at seaman. Care of OWA po yun. Sa protocol po nila, from kung galing po sila ng Manila, pagkatapos po ng 14-day quarantine period, plus yung kanilang swab test, hinatid po sila ng service po ng OWA hanggang sa border po sa Ordaneta. And then from Ordaneta, sinusundukan natin. May halang po tayong sasakyan na talagang sinusunod po natin unless kayo po ng family na sila mismo ang mag-sa hanggang sa anak. Ang kasama po natin dyan, coordinating po with our OWA representative po si President Ninola. Private pa ang mga sinusundo sa Ordaneta. Ganun pa rin po, travel authority pa rin po. Kaya pa rin po yung pangalan ng susunduin, saka ganun pa rin po, driver lang po ang kasama po. Ay magsusundo, wala pong ibang kaanak na kasama. Okay. Any other? Councilor Serino Lalo? Balik po tayo sa papo sa PCR test. Cross. Pwede lang i-iwan lahat ng magpa-test. Kung magpa-test tayo halimbawa, magbabayad tayo ng K5. Yan yung magbabayad mo. Kasama po yun dun sa mga 1,400 na 1,400 heads po. 5,500. Ito yung mga private, yung masingilin. Di ba may K5 na bayad? Wala. Pag sa private po, depende po kasi hindi tayo magtitest po ng gusto lang magpa-test. Ang ititest po natin na hindi po mga frontliners at empleyado po ng LGU, yung mga symptomatic, yung mga nararamdaman talaga na kailangan nilang matest na walang capability para magbayad po. Kasi pag sa private po, ang bayad ng PCR testing ranges around 4,000 to 5,000 pesos. Medyo mabigat din po. Ng ordinance na kung gusto ni private magpa-test, doon na sa allotment ng sa pagbabayad na lang siya. Para at least yung kahit 1 milyon mabawi natin para pwede ba? Gusto ano ba, lahat ng empleyado mag-test, yun ba? Kulang po yung 1-4, pero unahin muna natin po yung mga barangay health. Oo. Ang suggest, Hearts, tapos yung ating mga konsihal. siguro, siguro gawin natin, let's create a strategy na parang sa barangay, may 10, parang gano'n. Hindi yung parang sama-sama. Kasi kung, example, test naman lahat dito, kami-kami rin magkasama, yung inconclusive yung data. Diba? Priority po natin yung mga talagang may exposure. Saka nasa risk. Kulang ka. No? Actually po, nung nandun po ako nung Wednesday, Siguro isang BHW, isang kagawan. Oo. Pinaka. Oo. Kasi kung lahat kasi yun, sayang. Kung lahat kasi yun, sayang. Dito kahit sila na lang, si Kapitan Bakay na lang. Any questions pa? Councilor Bakay? Mads,
Kasi yung mga dumarating sa amin, yung mga dumarating na galing sa ibang lugar sa amin, na barangay. Kasi friends, mayroon naman na silang dala-dalang medical. Pero yung medical nila, mga 1 day, 5 days, ganun yung mga bago silang makarating. Baka yung mga dumarating yung pwede namin ipa-rapid, masigurado na makapili mang gano'n. Sila, mayroon tinik namin, pero medical. Baka pwede namin i-recommenda na rapid test dito sa atin. Ganun po kasi dapat talaga. Kung napapansin niyo po, lahat po ng nagpa-positive, hindi naman po sa... Yun pong mga umuwi, yung mga... Kaya ini-encourage po natin, lahat po tayo, hindi lang barangay officials. Pag may nakita kayo, nalaman kayo na dumating po sa inyong mga barangays, na hindi po naitala ng ating CHO o ng ating lokal na pamahalaan o kahit ng barangay, i-report niyo po agad sa mga barangay officials para po pag may mga tumatawag po sa ating barangay officials po na may mga dumating, sinasabi ko po mag-report sa center para po ma-rapid test po sila. Yung isang kaso po natin ngayon, LSI po yun, through private car po. So, hindi po supposed to be, hindi malalaman yon na positive siya sa rapid test kung hindi po siya tinanggihan ng mga OB dahil bagong dating. Hindi po siya tinek up. Dalawang OB po yung pinuntahan niya. Hindi po siya tinek up kasi nga bagong dating. Kailangan mo na siya ng rapid test. Poblasyon na tayo. Opo. So yun, nag-positive po siya sa rapid test and na-swab po siya kahapon. So, any other questions? COVID related? Okay, regarding the resolution, the MOA with Guardian of Eden and the trust fund. Wala pong questions? Maraming salamat ang may na response. Salamat po. Okay, for our next item, we proceed to Madam Secretary. Now proceed to item number 4, which is the request for resolution authorizing City Mayor Art Francis to enter into a memorandum of agreement by and between the City Government of Alaminos, Pangasinan and the National Commission for Culture and the Arts for the implementation of the project Cantaning Thing, a musical repertoire training workshop on choral and Pangasinan folk song, singing and Rondalia music. Our guest, Madam Rosalie Arvelo from City Tourism Office. Magandang hapon po, ma'am. Hi, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Chair and honorable members of the public body po. So again po, this is a good news for the city of Alaminos. If you can recall po, last year, we were able to have a MOA with the National Commission of Arts para po sa project natin na Pasindayo. Kung maalala niyo po yung mga bata na nag-render po ng Rondalia sa city events natin. At sila rin po yung nag-entertain kapag po may tumalagin na bullshit. So sa pangalawang pagkakataon po, pinagbigyan po ang siyudad ng Alaminos ng SCCA dahil sa maganda rin pong track record natin na magkaroon po ng another project for culture and the arts. Ito po ay tinatawag natin Cantaning Thing. But this time po, dalawang projects po. Isa po siya, yung folk songs, choral singing, at saka po, rondalia naman po. So this is another 200,000 pesos worth of project natin. Do we have a counterpart po? Wala po. Meron po. Just the trainers lang. Last year po, ang naging counterpart natin for the Pasindayo,
are the Rondalia instruments worth 121,000 pesos. Okay. For this year po, I have checked with the budget office. Yun po ating supposed budget for culture and the arts ay suspended po because of the COVID crisis. Okay. So, ang advice po ng ating ng NCCA sa atin, kasi ang nakaproposal po ay 500,000, which means 300,000 ng city. We have to redesign the project. So, nag-draft na po kami ng bago at since meron po tayong elementary school, since elementary din po ang target natin for Rondalia, dahil last year na po ay high school, ang big school po ay nag-propose or nag-request po sila ng Rondalia instruments sa atin. Dahil meron na rin po silang grupo. Ang plano po namin ngayon, sila rin po ang maging recipient nitong project, i-enhance natin yung choral naman po, yun po yung hindi pa po namin identify kung sino po ang aming magiging recipient, although marami po ang nag-request. The reason why din po na gusto na po namin i-push at gusto rin po ng NCCA na i-push na ang BOA at this point, para po pag nag-normalize na ang ating situation or say, ma-allow na po ang face-to-face contact with the pupils or the students, mai-proceed po natin yung project at hindi po mawala yung budget for the Alaminos City. Any questions from the body? So, maybe ma'am, just a reminder na it should be based on dun sa, if bawal ang face-to-face, we try to avoid trainings and workshops or at the minimum, social distancing and proper minimum health standards of the city. Comply lang po tayo doon para, so, is there any more questions? Thank you very much, Ma'am Rose. Thank you, ma'am. So, we proceed to item number 5. For item number 5 is the ordinance definitive park closure of the different tourist spots in the city of Alaminos. Person is Madam Rose Arguello. Okay. Yes, ma'am, you have the floor. So, we, nakasara po ang HINP and our public spaces. So, go ahead, ma'am. Since March 18, 100 Islands, and actually until June 30 po, with close pa po 100 Islands National Park, at saka po yung mga po na-deklara na tourism spots dito sa base po sa ordinansa na ating pong ibinasan kung yung pong ordinance number 2020-02 plus the extension po, which is the ordinance 2020-07. But we are looking at opening on July 1. Actually po may announcement na po sa Facebook, malalabas po today. Para po mag-operationalize na po ang 100 Islands and then other tourism destinations po natin and the other provinces po, nearby provinces po. But as of now, wala po kaming wala pang definite period kung naibibigay po until we finalize with the executive. Councilor Raul Bagay. Mr. Chair, ma'am, gaano na ka-ready yung tourism natin na mag-bisita ng tourism na ganito na mayroong pandemic o hindi pa wala pang una. Kasi siguro nalaman nyo rin siguro yung unang open ng Boracay na nag-positive agad yung isang tourista na pumunta doon. Gaano tayo ka-ready na i-open yung tourism po natin. Yes po. Yun na po ang DOE po, naglabas po sila ng guidelines
kung paano po natin i-accommodate ang mga turista. At the same time, syempre po yung IATF, sinasabi niya po na 50% ng ating pong venue capacity or capacity po ng 100 islands, eh pwede na po natin i-accommodate. As to the health standards, we will really be strict with that. To give po, given the capacity of the boat, capacity of the 100 islands will be at 50%. Of course, on our part po sa tourism office, we cannot tell na wala pong ma-infect. Ano po, but we shall be ready para po i-implement ang minimum health standards. Go ahead. Kagaya itong mga transit, mga hotel dito sa Lokat, Ma'am Rose, paano natin ma-monitor yung mga magka-transit, mag-hotel na pupunta sa para natin i-check yung mga turista na pupunta dyan? Yes po. Ganun din po, nag-devise po sila ng mekanismo na kung saan hindi po makakapag-operate ang isa pong hotel, transient, or hotel and restaurant without po ng accreditation from the DOT at saka po yung service. So sa ating pong opisina, tuloy-tuloy po ang orientation na ginagawa natin sa mga accommodation establishments, sa pangunguna po ni Sir Mike. And then meron po kaming staff, andyan po si Ma'am Belen Manawis, ang ating operations officer. Siya po yung nag-monitor ng mga hotels na meron na pong CAO, Certificate of Authority to Operate. Now po, yung reporting system, meron po silang reporting system. Ang pinaka-concrete example po natin ng Monterio, na nandito lamang po sa bayan. So since the time that GCQ pa lang po tayo, meron na po siyang CAO. And then nag-re-apply for na mag-MGCQ na po. So yung reporting system niya po, meron po tayong copy furnished. Sa amin po ngayon, it will be part of the guidelines that we will have a random check for the hotels na meron na po CAO. And si DOT po, pinaka-copy furnished na tayo ng meron po CAO. Sa ngayon po, meron po tayong 11 na hotels na meron na po CAO. Any other questions? Councilor Apple Bakay? Ma'am, ang nag-i-issue po niya na DOT Region 1 po. But we assist the accommodation establishment kapag po hindi po sila makadirekta kay DOT. So, may assistance po tayo, kaya may check and balance tayo. Halimbawa mayroong guest pumasok sa hotel. Ano yung unang ng mga hotel owner na sinasabi niyo mga gagawin? Yung minimum health standards po, i-apply po nila yon. And then, kung ang ilalabas po natin na guidelines are from Alamino at from first district lang muna po ang kanilang pwedeng i-accommodate. Residence po. So, syempre, kailangan po nila yung residence certificate or ID. Proving na sila po ay taga-Alaminos. Tapos yung age po, syempre yung age lang po ng pwedeng Yung health certificate ma'am, hindi nyo titignan kung meron silang medical certificate. Hindi. Kasi doon tayo, kasi sigurado, kasi doon. Kasi ako, ina-assure ko lang ma'am yung pupuntahan nila na I think it's already about malapit na rin natin mag-open talaga, no? Pero the body would like to be informed also kung what is our, I guess, specific plan before we open. Yung mga small details po na gano'n. So I believe you'll be meeting tomorrow. So
Councilor Carol will be there. So, I don't know. Siguro we should discuss kung ano ba dapat, kung antayin ba muna natin yung plan bago natin i-lift. Kasi tama yung sabi ni Cap Raul, pagka nilift na natin, and then biglang nag-open tayo, and then tumaas yung wala tayong magagawa. Ito yung ano. Yun nga nag-announce ng July 1, so technically, inunahan tayo ng sumberya, ganun ba yun? So, I mean, if you announce na July 1 it will be open, so what is the purpose of having us approve this ordinance? Assuming na, what if batikusin tayo na huwag mo na ibukas? I mean, assuming na okay, walang problema what if may mga comments, what will we do? So, nakatakot din di ba? Isang pagkakamali, mag-spike sa akin lahat. Councilor Alfred de Castro. I believe the guidelines will be ready by July 1. That's why your target date is July 1. So yung lifting ito, effective July 1. No? July 1 pa. Oo, kasi pag i-lift natin ngayon, everybody is ready to go, di ba? Pero the plan is July 1. So, i-lift natin in the session, but the effectivity of the lifting is July 1. And also, so that you have a better review dun sa mga guidelines. No? As we know, kung ano po yung pag-usapan tomorrow, could you also furnish us a copy? Councilor Carol or suggestions? Kasi once magka-problema, it's all our problem. So we have to be more extra careful. Any other questions? Councilor Galo de Leon, last question. Ma'am, na po ba sa July 1? So yung mga tourist natin, lokal lang muna. Paano po yung mga guests natin na may kasamang below 21 years old, pwede na ba sila? Hindi pa rin. So, 21 and above. And below 59. And I also recommend na kasama po yung mga barangay ko. Di ba? So eventually siguro kailangan pag-usapan rin ng Lucap, Victoria, Del Valle. Kasi barangay niya. Walang problema sana matutulog sa hotel. Diretso mo na sa island. Mas uwi. Ito yung matutulog yung hotel mo. Mga ilang hotels na ba yung may tao? Ano ba yung ma'am? Open na ba? Or are we gonna isolate them to hotels from Lucap and doon lang? O pati yung sa bayan? Pagka may tao sila, we're forced to make them operate. Yes po. Kasi syempre, nandito yung palengke natin, nandito yung simbahan. Any other questions? Siguro, they'll just do the plan first and then we'll realize after. Councilor Digal. Siguro we would like to take the opportunity to include the receivable because we will be discussing in line din yung lifting ng suspension ng sa motorboat. Sir, motorboat natin, Yeah. Sir Wilbert ba? So, si Sir Wilbert ang salit ko. Okay, thank you very much, Ma'am Rose. Good luck to us. Dr. Carl, pag na tayo So, in relation to our to the tourism, we would like to i-advance na natin yung Madam Secretary, kindly acknowledge our guest. Our guest for the lifting of the temporary suspension of the operation of passenger boats in the city of Alaminos, Escuder from our City Agriculture Office. Magandang umaga po, sir.
Taga po lang. Gabi, gabi. Magandang hapon po. Natin po nga kagalang-galang na teacher kami na kapitagang membro ng March 17, kung magkakamali, ay nagprubahan na ordinansa patungkol na hindi po muna namin ipagbabawal na gamitin ng isda yung po mga gamit pang mga naghahatid ng dahon nila. At pinapayagan po namin sila ng isda. So ngayon po, i-base na po natin yun. So lahat po na may isla ngayon, bawal na po. Back to passenger na po sila ulit. Tama po ba? Yun po. So any questions po? Counter Magbakani? Mr. Chair, hindi pa dapat sana i-lip ito kasi ng tourism, hindi naman maraming may mga pupunta sa ang ikainin po, nasabay lang po natin doon sa lifting yung implementation ng system po doon sa lifting din po ng question ng creation ng island para sabay na rin po sila. Pero for the meantime na hindi pa po left yung opening ng kwan ng Honda Island Santa Bar, pwede mo rin sila yung kanilang pasalong bangka para sa pag-ibig nila. I understand, no, na parang nakahanda lang, pero it might be confusing for the... But anyways, Councilor De Castro, you have something to say? Have you made a study during the past 3 months or during this quarantine period? How many passenger boats were used for fishing? Nagkandak ka ba ng study? Wala po na wala. You did not. So, in a way, you could not also simulate kung how many guests do you expect will arrive na itong mga passenger po, diba, pag-pairing na ng passengers. You do not have any idea of any figure, no? Imaginary or actual, no? Yeah. Okay. Now, kasi kung i-restrict na natin sila, I think Discretion. correct me if I'm wrong, but beginning the month of June, these are the lean months. Assuming na without this situation, no, itong pandemic ito, lean months ito. So, halos wala rin ang bisita. So, the reason na you allowed or we allowed these passenger boats to operate or utilize these passenger boats as a fishing vessel is that walang livelihood. Tama? That was the wisdom of this ordinance. Tama? So, in the event that you do not know will visit for July, and considering the past experiences that this period is a lean month, hindi mo ba parang kahihirapan naman yung may mga passenger boats na walang hanap buhay at ang alternative sa mga if we will leave this situation na? Wala nga po akong datos sa passenger, pero meron po akong datos doon mga maapektuhan naman po ng mangingisda natin. Dahil alam po natin, hindi lang po yung mga bangkang
ang turista, yung pong naapektuhan ng COVID, kundi pati rin po yung mga mangingisda. At alam naman po natin na nakihati po bangkang pang-turista doon po sa huli ng mga. So, technically po, yun pong hinuhuli siguro nila noon na 5 kilo, baka siguro ngayon po nasa 2 o 3 kilo naman po. Kasi dumami po yung nangingisda. So, hindi lang po yung sektor ng turismo, yung napiktuhan doon, kundi sektor din po ng nangingisda. Pag inilip po natin yung operation po ng Guan, Standard Islands, at least po yung mga naghahatid ng turista, may pag-alis po ng Pantalan, may pera sila. Pero yung po natin, fishing expedition lang po siya. Hindi pa rin po natin alam kasi sabi nyo nga po, 8 months po yan. Parehas din po sa sitwasyon ng mga mag-iingat na natin sa tagbang unit po. Tagbang unit po. Kaya po ng so parehas po yung mga piktuhan. Kanya lang, mas abante po si passenger kasi pag-alis po niya ng Pantalan, may pera po siya. Si ang-iisda, pag-alis ng Pantalan, hindi po natin alam kung ngayon makukuha sa siya. Dahil lumaki po o tumaas po yung fishing competition. Dumami po yung nangingisda doon sa pupunting puhulihin. Ganun po yung sitwasyon doon. Assumption mo lang, because you do not have any data kung ilang passenger boat ang nangingisda. Hindi mo alam eh. Paano mo masasabi na dumami ang nangingisda? If you do not have any data kung ilang passenger boat ang ginamit para mangisda. How can you now tell before this body na dumami ang mangingisda? Do you get my point? Yes po. Eh, tama. Diba? Just logic. Simple logic. Sinasabi lang sa'yo na mangingisda na konti ang huli. At siguro, chinichis nila kasi maraming nangingisda mga passenger boat. Pero how can you confirm that if you do not know how many passenger boats were used for purposes of fishing? Pero hindi po pasalusin din po sa I also get your point na itong mga mangingisda, they were registered for purposes of fishing. Itong mga bangkang ito naman ay registered for purposes of passenger. Di ba? May demarcation. Yan ang gusto mong palapasin. And that's true. But given this time, this period of pandemic, binigyan sila ng privilege ng mga passenger boat na mag-fishing. If there are around 1,500 passenger boats, kaya ang tanong ko, if there are around 1,500 passenger boats, ilan dyan, this is just my approximate, ilan doon sa 1,500 passenger boats ang lumahot? Lumahot pa silang lahat? Or was there 1/3 of it? Was there 1/4 of it? Or was there 1/8? Or was there only 10 passenger boats? Because with that, yan natin mababalance. No? If there is now the need. But there is one thing for sure, wala pang turista. So, do you find this urgent? The recommendation for the lifting of the operation of passenger boats to be utilized as fishing vessels? Is there urgency in this matter? So, yun ang magiging question natin, yun ang pag-aaralan natin. No? Because this dialogue or conversation is very helpful also. Because yung fishery boat natin, sinasabi niya nga naman, pag ginamit mo to, ganito rin yung fine. So, in a way, this would be in aid of legislation later on because
it might lighten up, no, the luminous minds of our colleagues here to perhaps amend the fishery code. Kasi wala tayong magawa. Yan yung batas. I-apply natin. No? But in the meantime, because of this situation, that's why we enacted this ordinance. So, ang bottom line natin, is there an urgency to lift this ordinance? Anyway, whether we will lift or we will not lift, this passenger boat can carry passengers naman, di ba? Opo, kasi yun po yung kanilang Yun yung purpose nila. permit po nila. Yeah. So, Dual, but not to conduct fishing. Anyway, thank you, Mr. Speaker. Siguro we can tap our punong barangays na, I mean, depends with the body, no? Siguro to get data, pwedeng bago sila magpalaot, if they are a passenger boat, mag-register muna sila sa barangay hall or something. Para, without a fee, just to get initial data kung ano ba yung naging effect nito sa akin. I don't know, we'll talk about it siguro later, let's deliberate kung saan. We will see comes July 1 kung ilan yung kung anong magiging effect kasi district-wide pa lang naman yan eh, di ba? It is fun eh, phase by phase yung pag-open natin ng Lagaro, it will be I think, The region, the region, well, depends. siguro since Ma'am Rose is still here, Ma'am, could you answer, would you know data ba na out of X number of passenger boats, mga ilang percent po yung magiging isda? Wala. Kap, may idea ka? Ano lang, kalahati, 20%, 10%, lahat. So anyway, this is a proposed resolution, ordinance, so we will siguro deliberate about it. Any other questions to Sir Milbert? So ako, sir, I have one concern I would like to take. Pumunta dito last week, I think nahuli siya ng Coast Guard sa Pandan, nag-fishing sa sanctuary. So inamin naman niya na dahil hindi daw niya alam. So may I request lang your office na if possible, parang kalagyan ng demarcation or ng boya. May boya ba doon? Naamot po yung mga buyan. Pero binibigyan po namin sila ng mapa. At Okay. pagka pumupunta po sila doon sa office natin para mag-registro ng bangka nila, nagbibigay po tayo ng kopya ng mapa sa kanila, sir, doon sa mga area na pwede po. I understand. But if possible, maybe we can work out something na malagyan po yung boya ng no fish zone sa Pandan, sanctuaries, Hamid Islands. Kasi if this pandemic, if the effects of the pandemic extends, kung nagugutom talaga yung mga isda, talagang papasok at papasok yan. So our years of hard work and masira lang in a span of months. So siguro work out something na malagyan ng din. Kahit may mapa kasi syempre it's still very subjective. So para malinaw, siguro we can purchase or use temporary buoys para ma-demark kung saan bawal, saan pwede. Okay lang yun, sir. Kasi parang mahirap po rin. Mahirap pa ito, pagkatuloy, tingnan na doon sila lahat. Kumusta? Pero mahuli. Na-fine siya magkano? 5,000 naging isla sa sanctuary, parang boundary. Pero Sa may likuran daw po ng Island Spring po ay. so kung meron, sir, bigay mo po rin. Nasa boundary naman si arbitraryo, isang taon na lang, inuupurya ko sa mga Ang problema. kalanganin. Kasi hindi kita sa mata eh, parang, ano ba, ito ba hindi niya? Arbitrary na daw po naman, yan. Kaliwanag eh. Yun lang. So, yung buoy, saka siguro, let's work out a study, sir, kung pwede. Yes. Dun sa mga fishing ano natin. Second. Okay? So, thank you very much, Sir Gilbert. Sir. Sino tayo? Wala na.
Dole, Item number 6. Dole, Madam Secretary. We have a guest? Yes, sir. Okay. We would like to, Our guest for item number 6 is Ma'am Ezra Bruno, our officer in charge and Quezon Manager of the City of Alaminos. welcome, ma'am, and congratulations for being our officer in charge, Quezon Manager. Thank you very much po. Good afternoon to all the family. Ito naman po sa GIP po, sa government internship program, wherein isa lang naman po yung isa-hire as part of their continuing activities. Yung budget po ay nagagawa din po sa Tone. At ito po ay kakabos po ng kanilang budget for 2019. So parang ito lang po yung nasisira na hindi po na-hire before, kaya i-hire po sa Questions from the body? Babayaran ng city, yung kanyang sahod. Dole po ang Ito. pagpapasa. 340 a day po. This is for 66 days po. So we still need a resolution if Dole naman. Just, Mayor Celeste and Mayor po, mamagay po kami. With Dole. For what office, ma'am? Sa'yo? Press office? Yes. Okay, good po. So, ilan ba ang staff ni doon, ma'am? Isa pa naman. Isa pa lang, and then we will hire in Suri 1. Correct, 20 year position. Wala pa po job order. So, Sir Racho already retired? Yes, sir. Okay. Kasama po namin doon ang ako pa Yeah. Within the office. Yes. So, for your information, our chairperson on OSW is Councilor Dade De Leon. And labor and OSW. So, kung may tulong po ang ating mahal na konsehal, ay andyan po siya para sa iyo. So, any questions? Thank you very much. And congratulations again, Ma'am Leonor. Sino gusto mag-guesting sa radyo? Ma'am, sige. Isa-isahin sila. Mga article, this opportunity na rin po i-invite you. Kasi through mga news before, sabi ko po, sana invite din po yung mga city councilors to discuss siguro, especially now na may pandemic po tayo, to share kung ano po yung pwede natin magawa, yung nakakarapon sila issue na pwede po natin pag-usapan. So you are welcome, and of course, hindi na lang po sa radio, kundi FB Live na rin po tayo through the DCWF. So, kahit peso OIC na po ako, I will still be the anchor of the city. Okay, so thank you very much. Siguro ang nating guest would be Councilor Dalian. Thank you, Ma'am Eleanor. So, wala ba? For item number... Wait. Item number 1, wala pa tayo guys. Okay, so for unassigned business number 1, we have our city officer here. For our unassigned number 2, for our DICT Tech for F. Ito ba dapat po? MIS? Ay? Ito ba kanina? Very good. Sino sa Tech for F? Sige, so wala pa eh. So, we have unassigned number 1, they got the donation, and unassigned number 2, yung DICT Tech for F. Alam mo, pangalan na library itong Tech for F. So, we'll now lift the suspension of the rules. So, what is the pleasure of, first, yung kanina, yung sa legislative inquiry natin sa DSWD, anong gusto mong gawin natin doon? Kulang dapat magawa ng sulat-sulat kay School board. sa kanisipin. Nainis yung appearance yung wala naman sa budget ko, kaya hindi apitan ko sa
Kung wala namang guidelines na i-increase yung tao ng mga teachers. Would, i-resolution natin? Pwede naman. Resolution natin para sa commission. So siguro we'll adopt a resolution na to request the school board or our city mayor to give the monthly stipend for the daycare workers since nagtrabaho naman sila sa barangay. Though nagkaroon ng pagkakaiba sa manner of pagtuturo, pero nandun sila kasama ng mga kabataan. So, shall we, is that a motion to include in the business of the day? Okay, it's been moved by Councilor Rabaldakay, seconded by Councilor Sison and Councilor Rabago to include that said business of the day. Okay, we proceed to so regarding the under proposed resolution item number 2, the rice and nutrition, Councilor Apolbahay. Ano natin, Mrs. Jodine, ano naman, wala namang problema, dito naman. Removed by Councilor Apolbahay to include the said item, second by Councilor Cesar, Councilor Dela, Councilor Rapago, and Councilor Bernabé to include the said item in the business of the day for regulation. And then we proceed to item number 3, partnerships with Guardian of Eden. So this is COVID. Kasi si Ma'am Miles kanina, si Councilor Segundera siguro, kasi si Ma'am Miles. So, shall we include the said item in the business of the day? Chair, I move that the resolution be agreed to the business of the day. It's been moved by Councilor Segundera, seconded by Councilor Sison, to include the said resolution in the business of the day for deliberation. And then with regard to item number 4 and 4, Councilor Sison. This was moved by Councilor Sison, seconded by Councilor Bernabé, to include item number 4 in the business of the day for deliberation. So for item number 5, Councilor Sison, to the August body, what will we do? Shall we, as proposed a while ago, enact the ordinance lifting the closure of the 100 Islands, Luca Park, Ikawain Factory Wood, Mangrove Park, Bolo Beach, as of July 1? Effective July 1. And then, shall we require them to pass the plan? Well, this Friday, dapat sana, pasa nila. Kasi sabi nila, baka mamaya may mga kulang, kayo gusto itagdag. Kung baka may mali na namang magawa, magka-problema tayo sa July 1. Anong tingin ninyo? Wala na, yun lang, sa July 1. I believe the guidelines should come from the executive. Bahala na lang if we have any concerns na lang, we forward it to Councilor Sison as the chairman. So, what is the pleasure, Councilor Sison? So, it has been moved by Councilor Sison, seconded by Councilor Segundera and Councilor Dalian to include the said ordinance in the business of the day for deliberation. And then we proceed to unassigned business number 3, the LDRRM Trust Fund. Councilor Cirilo Doc. Just been moved by Councilor Cirilo Doc, seconded by Councilor Sison, Councilor Rabago, and Councilor Segundera for the inclusion of the said resolution in the business of the day for deliberation.
And then for lastly, unassigned business number 4 is the temporary suspension of the operation of passenger boats na City of Palaminos. Councilor Raul Bakay, anong gawin natin dito? Huwag na muna. Councilor Oscar Mori. Huwag na muna. Next, sabihin po, any comments? So, there is a motion to defer the said ordinance. I agree with the motion that it be held in a data. Okay. It's been moved by Councilor Albacay, seconded by Councilor De Castro, to defer the said resolution up until we have more data and get a feel of the tourism industry here in our city of Palaminos. Any objection? Hearing none, the said item is deferred. Mr. Chair, Yes, Councilor De Castro. one of the unassigned items here I'm going through is the deed of donation. I'm going through over the attachments of this. It may look like a self-explanatory because donation is to be executed by the chief executive, local chief executive. And prior to that, this parcel of land is a subject of a deed of donation executed by Voltex Development and Realty Corporation in favor of the city of Palaminos. Inclusive of the deed of donation is a condition that states here, if I may read, that the donee hereby accepts and receives this donation made in his favor by the donor, which is solely used for the construction of National Bureau of Investigation building, and in the event the National Bureau of Investigation shall not use the said premises, the same shall be returned to the donor. Realty Corporation is gratefulness, generosity, and liberality. And prior to that, there was a resolution that was passed by this body. Mayor at Brian Celeste to accept in behalf of the city government of Pangasinan, the donation, more particularly this type of matter. The description in this resolution number 2020-34, which was approved last February 11, 2020, it's just the same description of the property to be donated through the National Bureau of Investigation. So if there is no objection on the matters by the members of the I move, Mr. Chair, that this matter be also included in the business of the day for deliberation. Is this a resolution or an ordinance? Resolution. So there's a motion by Councilor De Castro to include the said resolution in the business of the day. You know that may I Okay, sir. I believe Off the record. off the record. Off the record. Kasi kaya tayo siguro pinapalan dito donation ko kasi para I don't know kung umpisa yung construction nito. Sa NBI meron akong nakikita pinakayula doon Ito na sa bypass, may mga post-post yun. I think para ma-fast track sila yung pagpapatayo ng NBI office. Anyway, kung mag-invite tayo ng city assessor, wala rin lang nasasabihin tinitignan ko lang So, sa aking pananaw, sa aking opinion, there is nothing wrong if we will discuss and include this in the business of the day for deliberation and perhaps the approval of some study.
Councilor. I understand the lot is still under the full text, hindi pa na ano. Okay. Madam Secretary. So, ito yung full text yun. Hindi pa na-transfer yata. Yeah, owner, PCP, Voltex Development Realty Corporation represented by Raymond Celeste. So how can we donate, and then how can we donate if it is not counted? Hindi pa na-transfer eh. No. Also, there is no attachment that the 500 square meter is already in the name of the city. No? There is here already the deed of donation executed by Voltex Development Corporation in favor of Laminan City, Pangasinan, which is dated February 4, 2020. That's why we all on February 11, 2020 for the authority of the city mayor to accept. Because a valid requisite for the validity of a donation, there must be acceptance. Okay? So there was already a donation. It's a mere evidence of ownership. But insofar as the validity of a donation, the donation, yes, very valid. Stated kung ano yung makuha natin in return. Wala na ano. Basta, I guess, yung inflow ng tao, siyempre, it's a national agency. So there's a pending motion. Councilor Adricaso moves to include the said or resolution that is today. Any second? Seconded by Councilor Bakay, Councilor Secondary, Councilor De Leon. Any objection? Hearing none, the said resolution is included in the business of the day for the So, we proceed to, so okay na tayo with unassigned number 1. So, with regard to unassigned number 2, sorry. Yung kanina, no problem, kaya po yung sa land use, eh. Okay na po yan. With regard to unassigned number 2, we also went through the said proposed authority to mayor to enter into a MOA. Wala namang nakalagay na malaking obligation ng LGU, but we will benefit from the DICT project. So, There is no objection to that. I also invite City Council Councilor Castro moves to include this matter. the said seconded by Councilor Ladok Bakay, Canoy, and Councilor Abel Bakay. Is there any objection? Hearing none, the said item is included in the presentation. May isa pa ba? Itong partialist, wala eh. So, shall we proceed? Next item, Madam Secretary. Committee reports. Let's proceed to the committee report. The first item is joint committee report from the hearing held on June 17 regarding the proposed ordinance amending ordinance number 2018-09 in order for an increase on the rate imposed on environmental fee at the 100 Islands National Park from 60 pesos to 90 pesos per person to generate additional funds for the maintenance development of the 100 Islands National Park facilities and for other purposes. Yes, Councilor. The hearing was conducted on June 17, 2020. Present were by SP Cody in the councilors Adolf and De Leon, with the city accountant for the tourism officer. Mr. Velo, the tourism representative, sought to increase the existing HIME environmental fee to catch up with the growing needs of the maintenance and continuous development of the HIME. Councilor De Leon, however, noted and countered
that the proposed increase is not of the right timing and being outstanding considering the economic effect of the present and ongoing pandemic. Being that it may the longest suggested to this August filing to act on such request. Thus, recommending that the public hearing is scheduled July 8, 2020, 9:30 a.m. as again looking forward. In view of the above findings, committee hereby moves for the adoption of its committee report and the said measure is scheduled for public hearing on July 8, 2020, 9:30 a.m. Councilor Season moves. Covered for the Mayor. Councilor Season. Covered court o sa main? Kayo ba rin Doon sa labas, nandun sa may... Yung sa ano, white na roof. Oo na. So, Councilor Season moves to adopt the said committee report and the said item be scheduled for public hearing on July 8, 9:30 a.m. at the Entertainment Center, Lookup Court. So please invite, sino pong gusto natin invite? Please invite the, sino ba? Tourism Office, Sangguniang Commission, Pambi, Barangay Council, the Pambi, Officers of Association, of Water Boards,